morning, good morning, good morning, good morning. Live pa rin po tayong napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Huwag po natin kalimutan, let's start our day right. Huwag tayong makakalimot na manalangin, magtagubilin upang tayo po ay gabayan ng Panginoon sa ating mga paggawa. Mula po dito sa ating bansa sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo ng isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po makakasama natin ang ilan sa atin po mga kapatid sa MCGI May Samis Occidental Chapter para po tayo ay sama-sama naman na sumaklolo sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan doon. At naroon po si Brother Anthony Ferreras. Good morning, Brother Anthony. Rise and shine. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasambahay! Nandito po tayo ngayon sa Barangay Talik, Oroquieta City, sa Misamis Occidental upang magbigay ng libreng serbisyong dental, optical, at may kasamang free haircut at libreng lugaw. Nandito po tayo ngayon, kasama natin ang ating mga recipients sa Oroquieta City at ang kapatiran ng MCGI sa Oroquieta City. At Kuya, babati po kami sa inyo. In 3, 2, 1, go! MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory. Pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Salamat po sa Diyos, Kuya. Back to you po. Maraming salamat, Brother Anthony, at sa inyo po lahat, sa ating mga kapatid na nariyan ngayon. Salamat po sa inyong partisipasyon. Pagpalain kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Babalikan ko po kayo mamaya at aalamin natin sino po sa ating mga kababayan ang atin pong sasaklolohan. At isang simple pero paborito po itong ulam ng Pinoy, ang atin po namang itatampok ngayong umaga. Ang tawag po dito ay kinamatisang baboy. Paano nga ba itong iniluluto? At ano ang mga dapat nating tandaan para mas maging malasa ito? Panoorin po natin sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasambahay! For today's episode, magluluto tayo ng isang Filipino dish. Isa ito sa mga comfort food sa maraming probinsya dahil mura lang at madaling lutuin. At ang main ingredient ay kamatis. Tama! Ang recipe na ito ay kinamatisang baboy. Kaya tara, magluto na ta! Let's cook it right! Sa isang food processor ay ilagay ang tomatoes, onion, and garlic. I-process hanggang sa maging semi-smooth ang texture. Then, set aside natin. Sunod naman ay maglagay ng mantika sa kawali at painitin ito. Then, ilagay ang natto powder hanggang sa kumulay ang mantika. I-pan fry ang pork belly. At kapag magkaroon ng tosta ang taba, i-set aside na natin ito. Sa parehong kawali ay ilagay na ang process natin na tomato mixtures kanina. Then lagyan ng 1 cup of water at vinegar. Saka pakuluin. Dapat wag munang haluin for 2 minutes para mag-evaporate ang vinegar. Hayaan lang muna natin itong mag-evaporate. Timplahan ito ng soy sauce, oyster sauce, at ground black pepper, saka haluin. Ngayon naman, ilagay ang naset aside nating pan-fried pork. Pakuluin ito at saka takpan. Hinaan ang apoy and let it simmer for 45 minutes to 1 hour. I-check from time to time at haluin upang hindi masunog ang ilalim nito. Magdagdag din ng tubig kung kulang pa sa lambot ang mga pork belly. I-check kung fork tender na ang pork belly. Then lagyan ito ng green chilies, liquid seasoning, sugar, and salt to taste at haluin.
pan at hayaan lang ulit ito mag-simmer for 2 to 3 minutes. Alright, luto na ang ating kinamatisang baboy. O di ba, ang dali lang lutuin. Tama, kung mahilig naman kayo sa isda, pwede rin naman kayong gumawa ng kinamatisang isda or kinamatisang tuyo. Yes, at the same process. Kaya, tikman na natin. At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Ang sarap! Sa atin pong wonders of creation, mga kamanghamanghang nilikha ng Diyos, sa loob po ng mga kuweba, walang liwanag at halos walang halaman. Pero may buhay na patuloy na umuusbong. Paano nga bang nabubuhay ang mga nilalang sa ganitong uri ng kapaligiran? Silipin natin ang hiwaga ng cave ecosystems sa atin pong wonders of creation. Ang lugar na ito ay hindi naaabot ng sikat ng araw. Madilim sa buong araw at limitado sa source ng oxygen at pagkain. Ngunit may namumuhay at nabubuhay na mga nilalang dito. Tuklasin natin ang mga hayop at ang disenyong ibinigay sa kanila para makapamuhay sa loob ng mga kuweba o cave. Ang pambihirang klase ng ecosystem na panghabang buhay nasa dilim. Ang kuweba o cave ay isang malaking underground na chamber o kwarto na gawa ng kalikasan. Natural ang pinagmulan. Pwede ring nasa gilid ng bundok or hillside o di kaya'y sa bangin or cliff. Inilalarawan ito ng mga eksperto na natural opening ng lupa at nabuo ng mga bato at klase-klaseng mga proseso. Ang iba't ibang proseso ay nagkakategorya sa kung anong klase ang kuweba. Ang pinaka-common ay ang solution or solutional cave na naporma dahil sa pag-interact ng mga limestone sa acidic rainwater. May tinatawag ding glacier caves. Mahahaba ito ng mga tunnel na nabuo malapit sa snout ng glaciers, sa gitna ng glacier ice at underlying bedrock. May sea caves din na nabuo dahil sa hampas ng mga alon, causing fractures sa mga bedrock. Ang Aeolian caves naman ay mga malakwarto sa mga malalaking bato na naporma ng iba't ibang wind activities. Kadalasan sa mga desyerto at sa mga sandstone cliffs ito. Kinoconsider din na cave ang mga rock shelters. Nabubuo ito dahil sa erosions of bedrock in insoluble rocks. Panghuli ay ang talus caves. Ang labasan or opening naman nito ang nakikita in between boulders na parang nakapatong sa mga slopes ng bundok. Sa mga isolated na mga lugar na ito, limitado ang source ng ikabubuhay ng mga nilalang, katulad ng hangin at sikat ng araw. Ngunit ang total darkness at constant o hindi nagbabagong temperature at humidity at ang mga perpektong kondisyon para sa ilang mga nilikha ng dakilang manlalalang. Tinatawag sila ng siyensya bilang mga troglobites na nakakasurvive sa kondisyon sa loob ng kuweba ngunit hindi sa labas. Ang mga organismong ito ay likas na mga bulag na mga isda, mga salamanders at iba pa. Nakarelay sila sa kanilang ibang senses, sa touch at smell. Maliban sa bulag, kadalasan din sa mga nilalang sa loob ng mga kuweba ay mga albino.
Hindi kasi kailangan ang skin pigmentation dahil wala namang sikat ng araw. Kaya kadalasang pale or translucent ang kanilang appearance. Obserbasyon din ang slow metabolisms ng mga organismong ito. Nakapamumuhay sila kahit sa minimal food source at dahil sa slow metabolism nila, mahahaba ang kanilang lifespan. Liban sa katangian ng mga nilalang sa loob ng kuweba, ang ecosystem nito ay nakadepende sa mga organic matter na galing din sa labas o sa surface. Ang mga dahon, kahoy, at mga animal remains ay nahuhulog sa mga yungib at nagiging essential nutrients. Ang mga birds and bats dropping o yung tinatawag na guano ay malaking bahagi din ng food source ng mga insects, fungi, at mga microorganisms na pagkain naman din ng mga bigger animals sa loob ng kuweba. Sa kawalan ng liwanag, may mga ibang bakterya na nakadisenyong gumamit ng mga chemical reactions para makaproduce ng energy para makabuo ng sariling ecosystem. Tinatawag ang prosesong ito na chemosynthesis. Ang sitwasyon ng pagiging isolated o hiwalay sa mas malawak na ecosystem sa labas ay nagreresulta din sa high endemism o yung ang klase ng mga nilalang ay sa isang kuweba lang matatagpuan at wala na sa iba pa o sa labas ng kuweba. At consequently, reduced genetic diversity ang kinahihinatnan dahil sa inbreeding. Madali lang din silang naaapektuhan o di kaya ay namamatay dahil sa environmental changes. Walang sulok sa mundong ibabaw ang hindi nagagamit. Ibig sabihin, malayuning ginawa ang lahat. Kahit pa sa mga lugar na hindi pa nararating ng siyensya at sa mga lugar na hayag na sa mga tao at natuklasan na. Mas higit na nakikita ang kamanghamanghang klase ng pamumuhay at kapaligirang kinabibilangan ng kaniyang mga wonders of creation. Alam niyo po ba na mayroong kaugnayan ang tinatawag na polycystic ovary syndrome o PCOS at ang diabetes? Isang kondisyon po na nakakaapekto sa hormones na maaring magdulot ng mas mataas na peligro sa blood sugar. Paano nga bang magkaugnay ang dalawa? At ano ang dapat nating bantayan tungkol dito? Panoorin natin sa atin pong Now You Know. Irregular menstrual periods, biglaang weight gain, at sobrang hair growth ay ilan sa mga maaaring sintomas ng polycystic ovary syndrome o PCOS na konektado rin sa blood sugar problems, kabilang ang diabetes. Pero paano nga ba nauugnay ang PCOS sa diabetes at bakit delikado ito? Sa PCOS, nagkakaroon ng insulin resistance. Ibig sabihin, hindi nagagamit ng maayos ng katawan ang insulin. Dahil dito, tumataas ang blood sugar na nagpapataas ng panganib ng type 2 diabetes at metabolic problems. Ilan sa karaniwang sintomas ng PCOS na may diabetes risk ay ang irregular or absent menstrual periods, sobrang hair growth o acne, pagtaas ng timbang o hirap sa pagbabawas ng timbang, at pagkaramdam ng pagod at bloating. Ilan naman sa sanhi o trigger ng insulin resistance sa PCOS ay ang obesity or weight gain, sedentary lifestyle at poor diet, high androgen levels, family history ng diabetes, at hormonal imbalance.
Kung hindi maagapan, ang PCOS with insulin resistance ay maaaring magdulot ng type 2 diabetes, high blood pressure at high cholesterol, fertility issues, at mas mataas na panganib na magkaroon ng heart disease. Para mapamahalaan ang PCOS at mabawasan ang risk sa pagkakaroon ng diabetes, makatutulong kung pananatilihin ang healthy weight at balanced diet, regular na mag-exercise para mapababa ang insulin resistance, regular na makakapag-monitor ng blood sugar at follow-up check-up sa doktor, iinumin ng medications tulad ng metformin kung inirekomenda ng doktor, at hanggat maaari ay umiwas sa stress at siguraduhing sapat ang tulog. Sa malubhang kaso, maaaring irekomenda ng doktor ang hormonal therapy para ma-regulate ang periods, insulin sensitizing medications, fertility treatments kung plano magbuntis, at long-term monitoring para maiwasan ang diabetes at heart complications. Kung may mga nais pang malaman tungkol dito, makatutulong kung magtatanong sa pinakamalapit na healthcare professional sa inyong lugar. Meron pong mga taong hindi madaling basta kalimutan, ano? Pero kasama na din dyan yung mga taong puno ng maraming mga pangyayari at mga pagsubok. Pero paano nga ba nating haharapin at aalisin sa ating mga kaisipan ang isang mahirap na taon para makapagsimula tayong muli ng isang panibagong pasimula at harapin ang mga bagay na dapat nating higit na bigyan ng pagpapahalaga. Panoorin natin sa ating You Can Do It. Ilang araw na lang mga kasangbahay, matatapos na ang taon. Kumusta ba ang naging 2025 natin? Some may end the year happy. Pero para naman sa ilan, naging mahirap ang taong ito sa iba't ibang kadahilanan. May nawala ng mga mahal sa buhay, natanggal sa trabaho, nalugi ang negosyo, nagkasakit ng malubha, financial or relationship problems, at iba pang mga pagsubok sa buhay. Kaya para sa ating mga kasangbahay na dumanas nito, narito ang ilang tips on how to let go of this tough year bago harapin ang panibagong taon. Una sa lahat, magpasalamat sa Diyos. Sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan natin ngayong taon, ang buhay at lakas na patuloy na pinahihiram sa atin ay napakalaking bagay na dapat na nating ipagpasalamat. Everything happens for a reason. Basta lagi lang tayong magtiwala sa Panginoon. Take note of the good things that happened. Always see the good things kahit sa mga pagsubok na nararanasan natin. There will always be something to learn na makatutulong sa atin sakaling makasalunga tayong muli ng iba pang mga suliranin. Keep away things that remind you of unpleasant experiences. Maiging itabi o alisin na ang mga bagay na makapagpapaalala ng mga masasakit na karanasan o mga mabibigat na damdamin. Gaya nga ng kasabihan, out of sight, out of mind. At panghuli, learn to forgive. Para tuluyang mawala ang bigat na nararamdaman natin, matuto tayong magpatawad sa mga taong nagkasala o nagkulang sa atin. And also forgive yourself. Huwag tayong maging harsh sa sarili natin. Matuto tayo sa ating pagkakamali so we can go on na may panatag na kalooban. Yan ang ilang tips on how to let go of a tough year. Naway harapin natin ang panibagong taon with a fresh start. Maligaya at walang anumang bigat na daladala sa kalooban. You can do it! Atin na pong balikan ang ating mga kapatid sa dako po ng Misamis Occidental at ating alamin po kung sino sa ating mga kababayan ang ating sasaklolohan kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Naroon po muli si Brother Anthony Ferreras. Brother Anthony, good morning once again. Rise and shine.
Good morning Kuya at Rise and Shine mga kasambahay. Nandito pa rin po tayo sa Barangay Talik sa Oroquieta City, Misamis Occidental. Ongoing na po ang ating libreng serbisyong dental at optical dito sa mga kababayan natin sa Oroquieta City. At sa pagkakataong ito ay makakausap po natin ang isa sa mga masisipag nating doktor, ang ating optometrist, si Sis Marisa Tanyag. Ang aking tanong po, Sis Marisa, dahil napapansin po namin sa mga nakaraang araw sa pag-iikot dito sa Misamis Occidental Province na yung optical ang pinakamaraming pasyente. Parang blockbuster yung pila dito sa optical. Ano po kaya ang dahilan doon, Doc? Actually, lagi naman blockbuster yan kahit saan ka pumunta. Maraming reason, probably because wala silang pera pambili ng salamin dahil medyo mahal din naman talaga ang salamin. At saka ito lang yung pagkakataon nila na makapagpa-check up ng mata dahil busy yung mga tao, hindi sila makapagpa-check up ng mata. Tsaka nararamdaman na nila nakakita sila ng libre, so napupuntahan din sila. Tsaka yung syempre dahil mahal ang salamin, sa labas ka bumili, so ina-avail na talaga nila yung mga libre nating serbisyo. Kaya marami talaga sila. Marami na rin namang malabo ang mata, kaya lang yung iba ayaw nilang magpa-check up, ayaw nilang magpa-salamin dahil mahal. Yun nga, salamat po sa Diyos, Sis Marisa. At meron din po tayong kasamang makakausap dito, ang isa sa mga kagawad ng barangay. Siya po ay naka-assign sa health dito sa Barangay Talik. Ma'am, magpakilala po kayo, ma'am. Ako po ay si Juliet M. Handomon sa Barangay Talik, kagawad sa Barangay Talik. Thank you po, Ma'am Juliet. Ang tanong ko po, ma'am, ay ano po yung masasabi niyo dito sa serbisyong ginagawa ng MCGI na libre? At ano po yung mga pangkaraniwang karamdaman dito sa Barangay Talik? Ang sa among mga kanang naigi sana sa sakit sa number 1 nga sakit mao ang kuan kanang high blood, labi na sa mga seniors o ang mga kabataan, ilabi na kayo po sa ilang mga padlawas o ang usapot sa mga malnourished na children. May among gitumong aning mga programaha. Dayon, in behalf sa among barangay council, sa among kapitan, dako kayo mig pasalamat sa inyong mga serbisyong medikal na inyong gihatag sama sa optical o dental nga nakatagamtam gyud ang katawan sa Barangay Talik. Ining serbisyo yung gihatag nimo kanamo. O usab daghan kayong salamat. Thank you din po, Ma'am Juliet. Salamat po sa Diyos. Yan po, Kuya, ang mga kaganapan dito sa Barangay Talik at still ongoing pa rin po ang mga services dito. At maraming salamat po sa Diyos, Kuya. Back to you po. Maraming salamat, Brother Anthony, at sa lahat po kayo dyan sa ating mga kapatid na nariyan po ngayon. Salamat po sa inyong partisipasyon. Once again, dalangin po namin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Sana ay manatili po tayo na maging maliliit na mga kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. God bless you po sa ating mga kapatid na naririyan. God bless you all. Dalangin po namin palagi na kayo ay maingatan at ang lahat ng mabuti para sa inyo at sa inyong mga sambahayan. Keep on shining and keep on caring. At tunghayan naman natin po ang kwento ng pagtitiis ng isang seafarer na mahiwalay ng 3 dekada sa kanyang mga mahal sa buhay para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Christopher Ramirez, 50 years old, nakatira sa Imus City, Cavite. Nung high school ako kumbaga sumasama ako sa mga construction. Sa mga kakilala ko rin. So nakapagtrabaho ko pinatrabaho sa akin, yung tinibag ko yung isang flooring na parang napakatigas, parang meron siya talagang pundasyon na matibay. So sa high school, kumbaga, wala ka pang mga kalakasan nun Sabi ko, kailangan ko talaga magtapos ng pag-aaral.
Then kaya ako nagustuhan naman ng BSMT or Bachelor of Science in Marine Transportation that time dahil una, mura yung ano pa noon, yung tuition. Then, ayun nga, nagtapos ako ng sa college, nagtuloy-tuloy. So, nag-apply ako sa mga shipping agencies, napakahirap mag-apply. So, lahat ng pupuntahan mo, puro negative, laging sasabihin, walang bakante. So, dasal lang talaga. So, may nakikilala akong taga sa amin na inirefer ako. Tapos, ayun, nag-exam ako sa DECADET, pumasa naman. Then, tuloy-tuloy nakapag utility, mga 3 months. Then, sumakay ako on board, DECADET trainee. Yung una kong sakay as DECADET, siyempre, hindi naman ako lumaki sa province, tulad ng mga kasama ko. Laki ako sa syudad, sa Manila, So, yung mga nagagawa ko dati, kumbaga pag doon, para kang napakahirap. Kasi nagtatrabaho ka, gumagalaw yung pinagtatrabaho mo, nagalaw. Doon ka yung sabi mo lahat ng hirap, susuka ka, lahat, gano'n. So, nag-isip naman ako na huminto, Kaso, ang problema, panganay ako. So, sino magpapaaral sa akin? Wala. So, natapos ko rin mga 10 months, baba ako din sa Kayuli. Hindi naman ako huminto. Kumbaga, ang nangyari lang, kasi binata ako, so okay na ako Yung pakiramdam ko, aalis ako, wala akong iiyakan, ganun lang ba? Pero nung magkapamilya ako, parang ayoko nang bumalik. Laging mabigat yung pa ako na ihakbang ko papuntang airport, aalis ako. Naiyak ako lagi noon. So noon, talagang ang gagawin mo lang, magdasal ka talaga na maging matatag ka sa pagbabarko. Kasi marami talagang bumibigay dyan Alam, matatag ang emotional quotient mo. Pang hinahawakan ko lagi, yung ay magdasal. Unahin mo talaga magdasal ka lagi na patnubayin yung pamilya mo, siya nang bahala, kasi trabaho ka lang. Pati sa trabaho, patnubayan ka niya. So, noon, pag namimiss ko sila, susulat. Sulat, tawag, satellite phone, kaya tawag pagka dikit ng barko sa pantalan, tatawag sa public phone. Sa ngayon kasi okay na ngayon dahil may internet, makikita mo naman sila mag-browse lang ako. Mag-ano kami sa video call, sa profession ko, Nagsimula ako 20 years old Ngayon 50 na ako, so mag-30 years na. Kasi kaya ako nananatili sa profession na to. Una, ito yung namin, pinakauna ko, bread and butter ko talaga. Ito rin yung nagbigay ng mapaaral ko mga anak ko, makabili ng konti, magkaroon ng, dati nangungupahan, so may sariling bahay. Dumating din naman sa akin yung nag-iisip ako na sa lupa na lang magtrabaho. Kaso, yung kikitain dito, hindi sapat para sa pamilya ko. Kumbaga, maraming hulugan. Kaya mas maigi na i-continue ko na lang yung sa pagbabarko. Sa mga nagnanais na sumabak na sa larangan ng pagbabarko or sa seaman, kailangan lang maging matatag kayo, lagi manalangin, unahin yung Diyos, na patnubayan kayo, yung emotional quotient ang kailangan yung sa barko. Sa mga napanghihinaan ng loob, tiwala lang tayo sa Diyos para mabigay natin yung mga kailangan ng pamilya natin. Pagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Laki pa ng sipag at tiyaga. Laban lang. Nagtanong po tayo sa ating mga kababayan tungkol na naman po sa isang issue, kung ano ang kanilang pananaw sa tuwing sila ay tumutulong o nagbibigay sa iba. Ano ba ang kanilang nararamdamang nagiging mabuting epekto nito sa kanilang sarili? Pakinggan natin ang kanilang mga kasagutan at alamin din natin kung ano naman ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol dito. Hindi mo maletrahan yung nararamdaman mo.
Yung simpleng pagtatawid ng isang matanda sa kalsada, malaking bagay yun sa kanya. Lalo na ang natulungan mo ay walang-wala. May mga time na makikita mo sarili mo. Ginawa kang instrument ng Diyos para makapag-lend ng hand. Personally, kapag tumutulong ka kasi sa kapwa mo, magaan sa pakiramdam. Kasi ikaw din naman sa sarili mo, parang in a way or somehow, nakakatanggap ka ng tulong sa iba. At yung tulong na nakukuha mo, nababalik mo din siya sa iba. Parang magaan siya sa pakiramdam na pag ikaw yung nakakapagbigay, parang it's somehow an instrument na ginawa kang instrument ng Diyos para makapag-lend ng hand to other. Though, may mga times kasi yung help na nabibigay mo is hindi naman siya super kailangan ng tao, pero nag-lend ka pa din ng help sa kanya, somehow napagaan mo yung buhay niya. Maraming nagiging epekto sa aking sarili. Unang-una, kapag nakakatulong ka, yung hindi mo masabi, yung hindi mo maletrahan yung nararamdaman mo. Kapag nakatulong ka kasi, alam mo na may napasaya ka, nakagawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Siguro, in general, talagang maligaya sa kalooban yung nakakatulong ka. Nakakagaan ng pakiramdam kasi alam mo sa sarili mo, nakagawa ka ng mabuti sa kapwa. Isa yun sa mga magagandang bagay na pwede mo talagang magawa sa kapwa mo. Minsan hindi lang siya financially, minsan yung simpleng pagtatawid ng isang matanda sa kalsada, malaking bagay yun sa kanya. Yung pagtulong mo sa nangangailangan, yon malaking bagay yun sa kanila. Yung paglilimos sa mga nangangailangan, yung pagbibigay ng pagkain sa nangangailangan. Talagang masaya. Masaya ka talaga pag nakatulong, lalo na yung ang natulungan mo ay walang-wala. So yun, masarap sa pakiramdam kapag nakatulong ka sa kapwa. Yun naman talaga ang ating adikain, makatulong. Masaya. Masaya kapag nakatulong ka, lalo na yung kailangan ng kapwa mo, kapatid, kahit hindi kapatid. Normally, sa pagkain, hindi hindi naman crucial kasi ang pagkain dahil nandiyan dyan naman lagi, lalo na yung makikita mo walang pagkain, ayun, kusa tayo. Kusang loob tayong tumulong, makikita mo yung kapwa mo walang kinakain. At tuwing magbibigay ako, nakakaramdam ka kasi ng kakaibang bagay sa sarili mo kapag ikaw ay nagbibigay. Kasi naranasan ko yung ako wala eh. May mga time na makikita mo sarili mo sa taong binibigyan mo. Ngayon, alam mo yung minsan na makaramdam ka ng kailangan mo isang bagay, tapos ibinibigay sa'yo ng kapwa mo tao na parang hindi siya nagdadalawang isip. Sa tuwing tumutulong o nagbibigay ka sa iba, nagre-react ang utak sa pamamagitan ng paglabas ng hormones tulad ng oxytocin at dopamine na nagpaparamdam ng saya, fulfillment at emotional calm. Ipinapakita ng studies na ang generosity ay nakababawas ng stress, nakakapagpabuti ng self-worth at tumutulong sa mas mabuting mental at physical health. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa mas malalim na kahulugan ng pagtulong at pagbibigay sa kapwa? Unang-una, yung act ng paglilimos, mabuting bagay yun eh. Yung naglilimos, nagbibigay sa iba, may pangako ang Diyos dun eh. Basahin mo yung 9:9. Gaya ng nasusulat, siyang nagsabog, siyang nagbigay sa mga dukha. Ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. In English. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. How can giving alms cleanse everything in us? Every dirt, every speck of dirt can be cleansed in our being by giving alms. How is that? First, those that have
been compassionate to the poor, he hath dispersed abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. So, the righteousness of someone who have learned to be compassionate to the poor and to give to those that are in need. There is a promise in the Bible that his righteousness will not be forgotten by God. His righteousness will remain forever. Yung magbigay ka, nakakapaglinis yun eh. Pag natuto tayong maglimos, magbigay, magparaya, lilinis din tayo eh. Alam mo isang sikreto kung bakit lilinis tayo pag natuto tayo maglimos at magbigay? Anong sekreto po? Basahin mo ang 4:8 ng unang Pedro. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Diba pag nagbibigay ka o naglilimos, it is an act of love? Giving alms or giving things to others is an act of love. As the saying of other people goes, you can give without love, but you can't love without giving. Sapagkat yung pagbibigay ay bahagi ng pag-ibig. At pagka may pag-ibig ka, sabi ng Biblia, ang pag-ibig nagtatakip ng karamihang kasalanan. Hindi ka ba malilinis nun? Ang Diyos na mismo lilinis sa'yo eh. Tatakpan na ng Diyos yung karamihang kasalanan mo, ma-overcome yun ng pag-ibig mo. Tama? Yung pagbibigay mo, which is an act of love, can overcome all the sins in you and God will cleanse you. At sa atin pong patuloy na layunin na maipalaganap ang paggawa ng mabuti at huwag tayo pong magsasawa na magparamdam ng pag-ibig sa ating mga kapwa. Muli po, isang social experiment ang ating isinagawa. Panoorin po ninyo ito. Sakit po yung puson ko, sir. Ha? Sakit po yung puson ko. Ha? Ano mo? Kaya ito may ikaalagatin mo ah. Ha? Kahit tubig lang po. Kaya na ito? Tingnan na. Yan, ma'am? Masakit po yung Ha? Masakit po yung puson. Puson. Init? 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 Kapit? Pwede po. Ikapit to. Opo. Asin? Hindi ko po kaya tumayo. Tumayo? Pagkain ka? Bakit? Bakit ka galing? Oo. Galing po ako. Ampayon po. Ampayon? Opo. Saan ka lang? Yan? Ano man? Ito po. Apa man nga muli? Ikaw ra isa? Habaan. Wala muli nakakaroon. Muli naka. Oo kabalo sa unsa kung sakit pa uli. Pakyaw na lang ka. Nakabaan asa akin. Unsa may mo nabawan na hindi kay piyat unta ka dito sa terminal para baan. Sa magka. Sakit ang puso. Wala kay kailangan pwede na ito matawagan. Wala kay cellphone number nga pwede matawagan. Wala guro ka nagkaon. Kaon ka? Wala. Wala presa. Ano siya nagkaon? Idugo ka? Ay nga nakadugon?
dugot ba? Wala kayo kontak sa inyo? Lobat po. Lubat ka? Tawagin lang ingat na tawagin mo para inunin mo nga nakakadiri ka ron. Kahit gano'n lang kalit yung tulong ko, masaya na. Gusto ko mang-ganon ng pasahero, mag-tawag ng pasahero, pero tingin ko sa kanya, wala namang tumulong. Ngayon, binabalik-balikan ko. O, hindi ko alam na anong gawin ko, o ano bang itulong ko sa kanya. Parang may babaeng nakadaan, sabi na, huwag kang mag-alala, bibilhan kita ng gamot. Mahalaga po magtulong sa isang tao na katulad ng ganyan na nangangailangan ng tulong. Kasi kung gano'n na lang ang sitwasyon, kung anong mangyari sa kanya, kawawa naman. Dapat ugaliin natin mang tulong sa kapwa natin. Ang benefits ko, sir, Panginoon ang bahala, sir. Para sa akin, masarap naman magtulong kung gano'n, na walang kapalit. Wala ka gigatong? Imna na. Sana ka pong imna. Ya, relax ka diha. Ha? Thank you po. Ayaw sa ka kay para makuha ng tambal. Anong plito, sir? Kape ba? Innocent din mo. Di ka na kape, may inito. Dahil ko dito. Dahil ka malaka nilang dahil ko na. Ikaw di ba ganito dahil ko ba? Ay magkumpong ka. Musabot ng sakit. Ay ka malaka. Libre na. Kami diri aware po dumi mga ingon ana kay dili mingon nga nanhi mi diri nga makatabang po mi sa musika tao pod. Kani siya sir. Bahala ginagmay ang makita diri basta kinasing-kasing nga atong panginabuhi o wala tay kita makan nga tao. Pinubli lagod tama ra sa usay makita nato diri usay makaya usay hatag sa Ginoo mo ra. Pataahan man sa mapobre importante diha nga mayo atong kwan sa atong sikataw kay unsa pay mahatag nako ihatag gyud nako. Ang pagtabang sa tao usay imong ikahatag malipay naman po kuana. Sama, yaton ta kanta. Diya sa terminal. Magkuryat ka lang. Wala naman. Mas hindi mo makaya ba? Gaya lang kanino. Wata na. Sama. Salamat ya. Sa man gigutom ka? Taong ka? Okay ra yan. Kaya na ako. Palitan ka kasi binlipin. Okay ra yan na. Short lang gito. Basta ko corona niya. Yung spaghetti sakyan niya. Diba, nakalim. Kaya mamarata. Kulbaan ko kay naka-experience ba po sa ating anak yun? Dugo daw siya, rigla ba? Sakit man daw kanyang puso. Ito, dali ko. Way nagtanaw ra ba? Way nakakuan ba? Napo ko, mga anak na ko, puro po bae. Pag meron kang makita ganyan, tulungan natin kay nangangailangan sila eh. Kahit barya kaya kanya kulang daw, wala daw siyang milit eh, siyempre, ibigyan. Basta kang nagugutom ka, sige, pasok na si Binlib. Mayaman pa lang ako. Maiyak ako ba sa mga matulungan bitaw. Ang advice natin, kung mayroong tao na kailangan na matulong, advice ko lang, tulungan natin. Pareho tayo tao. Nagpapatuloy po ang ating mga medical mission sa iba't ibang mga dako. At this time ay mayroon din po tayong kasalukuyang ginaganap sa lugar po ng Bagak sa Bataan. Kasama po ang members ng Church of God International upang tayo po ay umabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Inuulit natin palagi, ito po'y bukas para sa lahat. Wala po kayong babayarang anuman, wala po tayong hinihinging kapalit. Meron po kayong pangangailangan, maaari nating matugunan sa pamamagitan po ng ating medical mission na ito. May mga libreng gamot din po tayong ipinapamigay dyan at iba't ibang mga libreng serbisyo. Nagpasimula na po ang ating registration kaninang alas 5 po ng umaga at tatagal po ito hanggang mamayang
alas 9 ng umaga. Diyan po sa dako ng Bagak dito sa Bataan. Sana po ay makapagsadya kayo. No? Bukas po ito. Ano man ang inyong relihiyon, ano man po inyong wika, lahi o kulay. Tayo po ay tuloy-tuloy po naman sa pagsisikap na makapaglingkod sa ating mga kapwa-tao. Ito'y bahagi po ng ating pananampalatayang gumawa ng mabuti sa lahat. At makipagbalitaan tayo ngayon doon sa kasalukuyang nangyayari dyan po sa ating medical mission sa lugar po ng Bagak, Bataan. Good morning po! Kumusta po naman kayo dyan? Ano po ang balita? Rise and shine! Yes, good morning, Kuya! Rise and shine po sa ating mga kasambahay. Another blessed Monday morning po dahil matapos po ang ilang linggong pag-ikot ng MCGI Clinic dito sa probinsya ng Bataan ay live po tayo mula rito sa ating bagong-bagong coordinating center sa Barangay Pag-asa, bayan ng Bagak, Bataan. At gaya po na sabi nyo, Kuya, alas 5 pa lamang po ng umaga ay open na po ang ating registration. Nakahanda na po ng maaga yung ating mga kasama para po sa ating mga kababayan na gusto pong makapagpa-check up. Kaya naman po, Kuya, gaya po ng lagi nating nakagawian every Monday, nakahanda po yung ating mga MCGI volunteers and staff tuwing umaga para sa ating medical mission. Ayan, kaway-kaway po. Sila po yung ating nasa registration area. Every Monday po ay kasama po natin sila dito sa pagbibigay ng iba't ibang libreng serbisyo para sa ating mga kababayan. So, sa process po natin dito sa ating medical mission, after po nilang magpa-register dito sa ating registration area, ay magpo-proceed lamang po sila dito sa ating vital signs area kung saan sila naman po ay kukuhanan ng kanilang blood pressure at body temperature and other initial information na kakailanganin po ng ating mga doctors. And then after that, pwede na po silang mag-proceed sa kanilang respective waiting area and meron naman po tayong mga staff dyan na mag-guide sa kanila, mag-a-assist para po magtungo naman po sa kanya-kanyang consultation area. So, Kuya, since etong location po natin ngayon ay meron pong second floor. So, hanggang doon po ay aakyat po yung ating mga kasambahay para po makapagpa-check sa ating mga doctors. And meron din naman po tayo dito sa bandang likuran ko na respective waiting area po nila kung saan habang naghihintay naman po sila ay pwede na po silang makapag-almusal. Dahil may handa po or may inihanda po ang ating mga kasama dito na mainit na lugaw para pwede na po sila makapag-almusal habang sila ay nagpapa-check up or habang sila ay naghihintay po dyan sa ating pila. At Kuya, para po ngayong araw ay meron po tayong iba't ibang libreng ino-offer na services. Kasama po rito ang adult medical consultation, pediatric consultation. At sa dental services po, available pa rin po ang ating tooth extraction. At meron pa rin po tayong ECG and CBG. And bukod naman po sa mga medical aspect or sa mga pang-medical na serbisyo, ay meron po tayong legal consultation. And may kasama po tayo mamaya na ating lawyer or attorney para sa mga kasambahay natin na gustong kumonsulta po ng kanilang mga legal matters. And bukod po riyan, meron po tayong free haircut or libreng gupit po para sa ating mga kababayan na kalalakihan. Ayan, pwede po silang magpalista. Meron po tayo dyan mga barbers. Ayan, sanay na sanay po silang magupit dito. Kaya kasama na rin po nila or kasama na rin po natin sila lagi tuwing Monday sa mga ganitong serbisyo po or pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. At syempre po, Kuya, kung sila naman po ay resetahan ng ating mga doctors ng kanilang gamot, hindi na po nila kailangang gumastos pa or mag-effort pa para pumunta sa ibang botika dahil pwede na rin po nila yung i-claim mula sa ating MCGI Pharmacy for free. Kaya naman po sa mga kasambahay natin, lalo na po sa malapit dito sa ating area ay pwede pa rin po tayong humabol at makapagpa-check up dahil gaya po ng sabi nyo, ay open po ang ating registration hanggang 9 a.m. or alas 9 po ng umaga. Kaya po sa mga gusto pong magpatingin sa ating mga doctors, magtungo lang po tayo dito sa Barangay Pag-asa sa bayan ng Bagak, Bataan. Ito po ay malapit sa kanilang public market. So, kitang-kita naman po yung ating location dito. Agad po nilang matutunton. Ayan, pwede po tayo mag-proceed dito. At Kuya,
Matatapos man po ang year 2025, ang ating pong paglilingkod or pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan ay hindi matatapos. Pwede po tayong abangan ng ating mga kasambahay sa susunod nating location, diyan po sa Barangay Sibol, sa Bayan ng Orani, Bataan. Ayan naman po ay gaganapin sa January 12, 2026. God willing po or kung loloobin po ng Diyos. And muli po naming pinapaalala na sa layunin po na tayo po ay makatulong sa ating mga kababayan. Lahat po ng serbisyong inyong matatanggap, maging ang mga pagkain at gamot, wala po kayong kailangang bayaran dahil ito po ay libre at wala po tayong hinihinging kapalit. And gaya rin po ng lagi nating sinasabi, lahat po rito ay welcome. Wala po tayong pinipiling lahi, relihiyon, edad, or any group affiliation. Kaya naman po, ang bawat pagkakataon po na ito ay atin pong ipinagpapasalamat dahil po sa mga mabuting pagkakataon na tayo ay makagawa at makatulong sa ating mga kapwa. Gaya po ng ating natututunan ng aral mula sa Biblia. At mula po rito sa Bagak, Bataan, balik po sa inyo, Kuya. Maraming salamat po once again sa inyong lahat sa patuloy na pakikipagkaisa sa lahat ng ating mga kapatid na nariyan ngayon sa Bagak sa Bataan, ang mga nagbibigay ng assistance para tayo po naman ay makaabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Libre po yan, kaya maaari po kayo magsadya at habang naghihintay kayo may kaunting pangtawid gutom po para kayo po ay mapagsilbihan naman po natin. At ito'y tatapusin naman po natin yung makakapagparehistro po hanggang mamayang 9 o'clock. Dire-diretso po nating paglilingkuran sila hanggang mamayang hapon naman. O hanggang anong oras man po natin matatapos na mapagsilbihan yung makakapagparehistro hanggang alas 9 ng umaga. Salamat po sa inyo once again at pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid sa mga nagbibigay ng assistance dyan sa atin pong mga kapwa-tao. Tuloy-tuloy lang po yan hanggang mamaya. Salamat po. Salamat sa Diyos. Keep on shining and keep on caring. At tuloy po ang ating ginagawang pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa day 6 na po tayo. Kami po sa MCGI ay nag-aanyaya sa inyo. Sana ipatuloy po ninyong ang tabayanan. Ito po naman ay hindi para kayo pilitin sumama sa amin o kung ano pa man. Wala po tayong ganon. Sa atin po, maibahagi natin yung atin pong pananampalataya, yung mga aral na sinasabi ng banal na kasulatan. Kayo po ang magtimbang-timbang. Kunin po ninyo ang mabuti, ingatan po natin, sundin sa ating mga buhay ang mga mapapakinabangan nating kabutihan na maaari po nating ilagay sa ating mga pamumuhay. At ang atin pong segment The Rise and Shine dito po sa Good Morning Kuya ay inyo pong napapanood every Monday, alas 6 po ng umaga yan. At ang atin pong patuloy na mga public services sa ating serbisyong bayanihan, Monday to Friday po, 4 o'clock ng hapon sa UNTV at ito po ay napapanood din sa iba't ibang mga platforms na ating ginagamit. Ang atin pong MCGI Charity Center sa Marikina, nakabukas po yan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang ating MCGI Clinic every Friday po ay meron tayong ginagawang medical mission dyan from 5 o'clock in the morning to 9 o'clock in the morning. Samantalang ang MCGI Charity Center Quezon City po ay nagbukas na din. Last Wednesday pa po ito nagsisilbi at every Wednesday po ito ay magsisilbi sa inyo. Ganon din po ang registration 5 o'clock to 9 o'clock in the morning sa number 35 Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon sa Quezon City. Kung ano man po ang ating may pagsisilbi, maaari po kayong magsadya dyan po sa ating pong MCGI Charity Center, Quezon City. Meron na tayo sa Marikina, meron tayo sa Quezon City. At ang ating po namang diagnostic center ay nagsisilbi naman Monday to Friday dyan po sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga sa may MacArthur Highway po. At libre din po yan para sa lahat. Monday to Friday naman po tayo dyan. Maaari po kayong makapagsadya. At ito po ay sa karangalan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Mananatiling sa Diyos ang lahat ng karangalan at ang pinakamataas na pagpupuri magpakailanman. On that note, iiwan po namin sa inyo ang isang awit ng paghiling sa Diyos ng gabay, tulong at pag-asa sa panahon ng mga pagsubok. Para po sa kanilang rendition ng awiting Hanap Namin ang Lingap Mo. Narito po ang ating MCGI Singers para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning.
din pangalan mo.